Hindi ako papasok. Hindi ako alis. Tuwing linggo yung pag-aaral natin. Ito yung tinatawag na discipleship unit. Sabihin, talagang nag-aaral tayo na Salita ng pasok na ako sa kanila. Nandun naman talaga garo itong hinahanap kong pag-aaral. So kailangan may ballpen kayo lagi. Sa susunod, magdadala ko sa kasalamun ka na. Ballpen. Tapos na, parang tapos na, Pastor. Baka sumubra to eh. Ang bilis naman eh. Sa'yo daw yan. Ano lang ito eh, sa Sa'yo daw yan. tatlo, apat. Bakit dito lang? Oo. Ito lang sasagutan mo. 1, 2, Papasahan mo. 5, 6, 7, Andiyan naman sa likod mo sa papasahan. 12. 13. 12 lang sasagutan mo. 13 ba lahat? Yung systematic theology natin, bali 15 yan bro. Yung number 1, dalawa. 14. 14 lang. Dalawa? Oo. 14 lang. Hindi, ba't lang yung dalawa? 14 lang. Bali 15 sa systematic theology natin. Sa dalawa, tatlo, apat, lima. Di ba may dalawang blank dyan? Oh. Sabihin, ano ba yung dalawang blank niyan? Kaya 14 lang. Ayan. At least dito, nag-aaral talaga tayo. Diba? Kasi mo na, ba madimonyo pa ako eh. Mamaya, mag-change ano kayo? Change... Ano kayo ni... ano? Ngayon na yung walang kode ko kasi pag may kode ko ako, masyat ang ulo ko. Wala salamin. Diba? Abot na ng kakayahan. Oo. Diba? Kaya nga nag-aaral tayo. Kaya nga nag-aaral eh. Ano sa ito, Pastor? Oo. Salamin ko, papalitan ko na rin yan. Pag nag-titig ka, makakasala ka pa eh. Talaga mata. Finish or not finish. Ako yung salamin ko, papalitan ko na rin yan. Gas-gas na rin. Toby, sabi niya, siya. Yung ano. Siguro eh, wala rin. Ay, pusa. Pusa, baby, pusa. Ay. Lalaki ito, ano? Babae namatay? Tapos ka na, Ricky? Okay, mag-change court kayong dalawa. Dalawa lang, eh. Oo, dalawa lang naman kayo eh. Dalawa kami tatlo tayo eh. Apat sila, magpupulitan pa siya. Hindi, ano, hindi sila kumbaga hindi sila nakapag-prepare si ano lang. Sa ano na, ang sa inyo yung magiging exam nyo sa patriology ay yung sinulat nyo dyan. Sa linggo, may exam tayo, kaya nga, yung mga isinulat nyo dyan sa blank na yan, yung magiging exam nyo sa linggo. Sa akin na. Diba? Yung, kumbaga, so, yan ang, kumbaga, sa, kabis, ano nyo lang, kumbaga, Tinelpik ni Brother Ricky ah. Titingnan lang. Parang tinelpik mo ah.
Oh, change code kayo, change code. Check natin kung tama yan ha. Hindi pa siya tapos. Ah, di pa tapos? Predicted by. Ito yung pangalan. Lagyan ng pangalan yung ano nyo. Pangalan. Tapos, ano muna, pizza. Kailan, ano ba tayo ngayon? 7. Ano ba tayo? Ay, 7 ngayon. 7. Sabi tayo ngayon. Para alam natin kung Kailan natin ito kailan tayo aral. nag-aaral. Kasi kung hindi natin alam unang pizza dyan, hindi na alam kung kailan tayo nag-aaral. Di ba? Walang pizza eh. Kapag may pizza, sabi nakasulat na, hindi na mababago yan. Ikapin mo siguro. Pero okay na. Hindi pa rin ako kasi kumakita eh. Mamaya, paano ko sa bahay? Wala, pag mo sa bahay, yung mga blank, lagyan mo na pwede Tagalog, pwede English. Kasi Taglish naman yung dyan. Isa na rin kayo? Ano? O, change code na rin dalawa. Basta. Nag-change na kayo? Okay. Checkan nyo ha. Yung una, patriology o theology proper. Balikarin pala yan, pwede. Saan ba yun? Saan na? Balikaran ha. Sa systematic theology tayo pa rin. Ito na? Mamaya na yan. Isa muna sila. Diyan na tayo mamaya sa patriology. Okay. Pangalawa, Christology. Christology. Saan yun? Ika lang. Yung exam nila to. Hindi ka naman kasali sa exam eh. Kasali ka ba sa exam? Mamaya na natin pag-aralan yung sinulot mo dyan. Nag-exam muna silang dalawa. Pangatlo, pneumatology. Check na. Bibliology. Soteriology. Number 6, eschatology. Number 7, angelology. Number 8, demonology. Number 9, anthropology. Number 10, hamartiology. Number 11, historical. Number 12, dogmatic theology.
Yung ano pala nga, ang number 11 pala, biblical to Theology lang. theology lang. Theology. Kaya ako ng hammer eh. Theology. Ang pang 12, historical. Number 13, dogmatic. Theology. Dogmatic. Ang number 14, contemporary. Okay? Talaga nag-aaral talaga. Nag-aaral ah. Yan ang mga... Ilan ba lahat ito? Bali, 15 lahat yan. 15? Oo. 15 points. 15 kasi yung una, dalawa yun. Kaya mo gunin dalawa eh. Kasi apat to eh. 15 ba? Oo. Nice. Ilang points ka na, sir? 15 points. Perfect. Perfect eh, no? 15 points Nice. yun. 15 points. Perfect oh. Persona. Plus honor. Yung mga estudyante ka lang Number 1. Kay sa'yo bro, ilang points ka? Ha? 15 din. 15 o Kasi 14 din, no? 14 plus 1 eh. Kasi Parehas na. nag-aaral. Hindi na mga nag-aaral. Nag-aaral. So, Ricky. 29. Hindi nag-aaral eh. Kasi Escobar. sana ang isip yan. Escobar, 15 points. Cellphone ko wala rin. Perfect. Ano sa'yo? Yan, no? Ngayon, September 7, no? Ano susulat dito eh? September 7. Ito pa rin naman ako sulat. September 7, 2025. Okay. Perfect ha. Dalawa perfect natin. Okay, start na tayo sa ating ang ating pag-aaralan ngayon ay patungkol sa tinatawag na Ikaw, di pa tayo nagpipray, pastor eh. okay muna tayo. Okay? Paano natin na-share sa panalangin? Sige, mga kapatid, nalangin muna tayo. Kuha man Diyos na makapangyarihan, Panginoon, maraming salamat sa oras nito, Panginoon. Muli ay pinag-aaralan na namin ang iyong kapagiran, Panginoon, ang iyong mga banal na salita. Upang magamit din namin, Panginoon, ituro sa mga kapatid namin, sa mga lupang kaluwa, Panginoon. Sana po maging kaya-aya ito, Panginoon, maging sandata namin, Panginoon. At mapalaganap namin ang iyong katuruan, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataong, Panginoon. Sana po maging kaligitnaan ka sa lahat ng aming pag-aaral, Panginoon. Maraming salamat, binabalik ko ang mataas pa sa salamat sa iyong banal na anak si Jesus Cristo, aming Panginoon. Amen. No, so tuloy tayo sa ating pag-aaral. So ang ating pag-aaral ngayon ay patungkol sa pateriology. No? So nandiyan po 'yan sa ninyo yung ating pag-aaralan. Yan po ay patungkol sa pateriology. Ano po yung ibig sabihin ng pateriology? Study of the Father. Study of the Father of God. No? So, ang ibig sabihin ng pateriology
pag-aaral patungkol sa Diyos Ama. Ayan po ang ating pong pag-aaralan. Yung ating pong... So, pwede pong magbasa sa number 1. Ako na, number 1. Number 1. Ang wastong piliya ay ang pag-aaral ng Diyos at ang kanyang mga katangian. Ang wastong piliya ay nakatuon sa Diyos Ama. Ang patriology ay nagsimula sa dalawang salitang Griego na ang ibig sabihin ay Ama at Salita. At pinagsamang nangangahulugang pag-aaral patungkol sa Diyos Ama. Sinasagot ng wastong teolohiya ang ilang mahalagang tanong patungkol sa Diyos. Proper theology is the truth of God and His attributes. Proper theology focuses on God the Father. Paterology comes from two Greek words meaning Father and Words, which together means the study of God the Father. Proper theology answers some important questions about God. Yan, no? So Taglish yan, kaya pwede nyo ituro dyan sa yung bindot sa inyo. Ayan. Ano ba yan? Ito ba yan? Oh, yan. Yan. Ano yan? Proper theology yan. Okay, no? So, Taglish siya, pwede nyo ituro sa English, pwede nyo rin ituro sa Tagalog, no? Kaya English-Tagalog po yung ating pag-aaral. Kaya kung gusto nyo, kung mahilig kayo sa English, so, pwede nyo ituro sa English. Kung mahilig naman kayo sa Tagalog, para madali maintindihan, kaya Tagalog naman tayo, so, pwede nyo ituro ng Tagalog. Okay. Si Kay ka rin, basa sa pangalawa. Ito. Ito na. Ito. Yan ba yan? Oh. Ang Diyos ba ay umiiral? Ito ba? Ang Diyos ba ay umiiral? Ang katotohanan na ang ilang agresibong pagtatangka sa kabulaanan, ang pag-iiral ng Diyos ay isang argumento na dapat pag-aralan kung ang Diyos ba ay umiiral. Yan. Okay. Sino pang pwede mo? Yan, sige. Kay Carding, bago gusto magkabasa, Carding? Di makita. Ikaw, Ricky, gusto mo magbasa? Sa pangatlo? Yung pangalawa pa lang. Pangalawa. Saan ka na? Ano ang mga katangian ng Diyos? Yan. Ang Diyos ay walang kamatayan. Ang Diyos ay hindi nakikita. Ang Diyos lamang pinakamarunong. Ang Diyos ay sa panginoon. Ang alam sa katangian ng Diyos ay mahantong sa pagduwalhati at pagpuri sa Kanya. Yan. So, na-share? Sunod? Ang pagbabasa sa ilan sa mga pangalan ng Diyos ay maaaring makatulong sa ating mga paghahanap kung ano ang Diyos. Ang mga ito ay ang mga sumusunod. Okay. Elohim. Ang Diyos ay malakas at banal. Genesis 1:1. Adonai. Ang Diyos ay nagpapahiwatig ng relasyon sa kanyang mga lingkod. Exodus 4:10 hanggang 13. Okay. Elyon. Ang Diyos ay kataas-taasan at pinakamalakas. Genesis 14:20. Elroy. Ang Diyos ay malakas at nakikita ang lahat ng bagay. Genesis 16:13. El Shaddai. Makapangyarihan Diyos. Genesis 17:1. El Olam. Walang hanggang Diyos. Isaiah 40:28. Yahweh, Panginoon nga. Ako nga. Panginoon, ako nga. Ang ibig sabihin ay walang hanggang Diyos at nabubuhay magpakailanman. Yan. Oh, sino pang umpisa? Yan. Kay Karing. Kailangan na. Tuloy, mabay pa yan. Sa likod. Yan. Ang Diyos ay walang hanggan. Ibig sabihin, wala siyang simula at ang kanyang pag-iral ay hindi magwawakas. Siya ay walang kamatayan
at walang hanggan. Ang Diyos ay hindi nababago at lubos na maaasahan at mapagkakatiwalaan. Ang Diyos ay walang kapantay, walang katulad, at walang kapantay. At sakdal, ang Diyos ay hindi masusukat, hindi maaarok, hindi masasaliksik, at hindi matutuklasan hanggang sa ganap na pagkaunawa. Ayan, no? So, kita natin dyan na yung Diyos, na ang Diyos ay walang hanggan, no? Wala siya, kumbaga sa ano, hindi siya nagbabago. Walang kapantay, Yan. pagkakatiwalaan, walang hanggan. Okay, yan. So, sundan nyo lang, no? Yung mga, kung sino nagbabasa, sundan nyo lang dyan yung mga ano. Sino pang pwede magbasa? Ricky. Apat. Yan. Ang Diyos ay makataruhan. Hindi siya nagtatangi ng mga tao. Yan, sundan nyo lang, ha? Favoritismo. Ang Diyos ay makapangyarihan sila at kanyang gawin ang anumang bagay na makakalugod sa kanya. Ngunit ang kanyang mga kilos ay palaging naayos na natisirang bahagi ng kanyang pagkatao. Ang Diyos ay nasa lahat ng dami. Ibig sabihin siya ay naroon sa lahat ng dami. Ang Diyos ay omniscient. Ibig sabihin, alam niya at nakaraan kasalukuyan at naharap. Kasama na ang iniisip natin sa unang sandali. Dahil alam niyang na ang kanyang katanungan ay palaging ibibigay ng patas. Okay. Kaya na-share, tuloy. Number 5. Ang Diyos ay iisa, hindi lamang walang iba, kundi siya ay iisa sa kanyang tugunan, ang pinakamalalim na pangangailangan at pananabik ng ating mga puso. Ang Diyos lamang ang karapat-dapat sa ating pagsamba at debosyon. Ang Diyos ay matuwid. Ibig sabihin, hindi niya palalampasin ang ating mga maling gawain pagsuway sa kanyang kalooban. Yan. Amen. So, ay ito rin. Ang Diyos ay soberano. Ibig sabihin, siya ang pinakamataas. Ang lahat ng kanyang likha na pinagsama-sama ay hindi maaaring hadlangan ng ang kanyang mga layunin. Ang Diyos ay Espiritu. Ibig sabihin, siya ay hindi nakikita. Ang Diyos ay isang Trinidad. Tatlo siya, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ngunit siya ay iisa, pareho ang sangkap, pantay sa kapangyarihan at kaluwalhatian. Ang Diyos ay katotohanan. Siya ay mananatiling hindi nasisira at hindi maaaring magsinungaling. Awit 117 verse 2. 1 Samuel 15 verse 29. Okay, kay Ricky. Tanga lang. Kapit na, Ah, ang Diyos ay banal. Iwalay sa lahat ng moral na karugyan. Makita ng Diyos ang lahat ng kasawahan, nagagalit siya rito. Ang Diyos ay tinutukoy bilang isang tumutusok ng apoy. Ang Diyos ay mapagbiyaya. Isama sa kanyang biyaya ang kanyang kabutihan, kabaitan, awa at pag-ibig. Kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, hindi tayo isama sa kanyang kabanalan sa kanyang potensya. yan. Kaya na-share. Ano pa ba? Dahil ang Diyos ay isang walang hanggan, walang tao ang ganap na makakasagot sa tanong ito na kasing laki ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng salita ng Diyos, marami tayong maunawaan at tungkol sa kung sino ang Diyos at kung ano siya. Naway buong puso nating ipagpatuloy, inahan natin siya. Jeremias 29:13. Yan. Oh, so yan yung ating napag-aralan patungkol sa bagamat patriarchy o pag-aaral patungkol sa Diyos. Mahaba to. Pero kailangan
pag-aralan mo muna natin ang theology. No? So ngayon, ang susunod natin pag-aaralan sa susunod na linggo, yung Christology. Christology. Para, kasi mahaba-haba to, pero dapat daanan muna natin yung mga tinatawag na theology. So, ibig sabihin, ito yung patriology na ating pinag-aaralan, ito ay patungkol sa Diyos. Pero kung pupukus tayo dito, baka maubos yung oras natin kasi mahaba ito. Pero kailangan, tapusin muna natin yung tinatawag na systematic theology. No? Nasa ano pa lang tayo, patriology. At sa sunod yan, kung talaga pag-aaral natin, sa sunod na linggo, ang pag-aaralan natin, Christology. Christology. Ngayon, kung meron kayong tanong sa ating kung nagpaaralan patungkol sa patriology, ano yung mga natutunan niyo dito? Ang patriology kasi, di ba ang pag-aaral nito hindi lang, alam ko na umaabot ito ng mga isang buwan. Yes. Pag-aaral ng patriology, bawat theology na pinag-aaralan natin, hindi lang umaabot ng 1 month, umaabot ng 2 months yun. Kasi mahaba ito yung pag-aaralan. Kaya yung ginawa ni Pastor, parang Summarize lang yan. Summarize. para makita natin kung paano makilala natin yung pagiging Diyos ng Ama. Diba, no? Pagiging Diyos ang Ama. Diba? Kasi dadaan pa tayo sa Christology, yung pagiging Diyos ng ating Panginoon sa Kristo. Pero So, dito, kailangan tapusin muna natin. Meron tayong matutunan dito. Kahit nag-aaral tayo, meron tayong natutunan dito patungkol sa siyempre, dati pinag-aralan ka, nakalimutan na, kailangan mai-refresh ulit, may balik kasi. Minsan nakakalimutan natin ano ba yung malakas at taasan. Minsan, hinahalo-halo na lang natin eh. Katulad ng sinasabing Emmanuel, yung pala, kasama natin siya. Yung pala, pag sinabing kasama natin siya, sabi, ang pangalan pala niya Emmanuel. Di ba? Ganon. Yung pala, pagdating dito sa sa ating pinag-aralan na ang Elohim pala, hindi lang siya malakas. Diba? Banal pa. Diba? Eh, dito natin natutunan. Minsan sabi, ano ba si El Shaddai? Diba? Sabi, ako nga. May katawagan pala sila. Diba? Ako nga. Diba? Yung pala, yung katulad ng ilulam. Diba? Hindi nga natin alam eh. Walang hanggan pagka-Diyos mo. Kasi yung mga katawagan nito, may kanya-kanyang bawat pangalan may kanya-kanyang katawagan. Diba? Kasi dun tayo minsan nakakalimutan natin. Pag merong nangangaral, ano ba yun? Ako na? Saan ba yun? Yung pala, El Shaddai pala. Ay, hindi. Inuulam pala yun. Kasi nakakalimutan natin ng gano'n, di ba? Kaya minsan, may mga pastor na nagtuturo talaga na inaano talaga, ako nga. Oo, yung makapangyarihang Diyos, yung banal, yung malakas, di ba? Ito natin nalalaman sa patriology, yung nagpapahiwatig. Sino bang nagpapahiwatig? Sino bang, anong pangalan niya? Ano bang pangalan na nagpapahiwatig sa buon? Eh, yung pala yung Adonai pala siya. Isa siyang nagpapahiwatig. Di ba yun yung pangalan ng mga ng Panginoon yung dati pa sa mga hindi pa natin nalalaman, ito pa rin mga katawagan niya. Di ba? Diyos pa rin pala siya. Ito nga, Adonai, El Ulam, El Roy, Yahweh, di ba? Ito yung mga katawagan niya na nag-i-exist nung panahon niya na makapangyarihang Diyos, malakas at yung hindi nakikita, di ba? Yun yung mga katawagan. Kasi minsan, yung nakakalimutan natin, basta
Ang alam lang natin, si Kristo lang. Di ba? Kasi nakalimutan natin, sino bang dating malakas at banal? Ano bang ano yun? Yung si Kristo pa rin yun, di ba? Parang pinagalawanan. Yung malakas, makapangyarihan, ako nga. Ang Diyos ay isa, di ba? Parang pinaghalo-halo na natin doon sa isang Diyos. Di ba? Pero may katawagan pala siya doon. Kanya-kanyang katawagan niya. Makapangyarihan, isa, tapos ako nga. Di ba? Nagpapaduwati, malakas at banal. Di ba? Isa siyang soberano. Di ba? Yun pala yung mga katawagan niya sa dito sa pinanong ko natin sa paternity. Kasi ito nakalimutan ko na ito. Mahaba kasi ito eh. Pero ito, Ito yung pastor. Itong malaking advantage yung sa nag-aaral. Kasi ito nga sinabi ni Sister, di ba? Kaya ito, nireview natin ito muna sa systematic theology. Theology. Sabihin, kagaya nito sa pag-aaral patungkol sa Diyos Espiritu Santo. Minsan, pag sa Diyos Espiritu Santo, di natin nababanggit itong pneumatology. Bihira natin binagamit itong pneumatology. Nakikita natin, pag sabi ng Espiritu Santo, kasama ng Espiritu. oo, pinagkaluhan Wala naman ako nababanggit na, pag-aaralan natin yung subject ng pneumatology. Kasi minsan, nakapagpapita kay Kristo eh. Kasi, di ba? Oo, parang nananggay nakatuon. Di ba? Parang, sige, halo-halo. Kumbaga sa gulay na pakbit, halo-halo na, nandulog na siya lahat. Akala natin, Di ba? Oo, yung ganon. nagkaroon theology. Oo. Kahit natin theology na. Kasi Oo. subject theology. Ano na theology? Meron pala pag-aaral tungkol Sa sa mga, kaligtasan. Oo. Yung kaligtasan pala, ang subject pala yan. Oo. Kumbaga sa science. Di ba? Isang studies, di ba? Oo, Ito pero- yan to. Kaligtasan. Soteriology. Ibig sabihin, yun talaga siya sa nakatutok siya sa kaligtasan. oo. Kasi pag sinabing kaligtasan, hindi naman sinasabi na ano, di ba? Kaya alam natin, pag si Kristo, kaligtasan na agad eh. Pero yung subject ng soteriology, sabihin, andito talaga nakapokus kung paano natin makakamit yung kaligtasan kay Kristo yun. Pero may subject siya, yan. O may ano siya, yung Soteriology. sabi may katawagan na siya. Hindi mo ito, kung hindi natin pag-aaralan to, hindi naman natin ito alam. Oo, hindi natin alam. Eschatology. Ito madali ito, kasi angelology, madali lang yan eh. Demonology, magkalaban itong dalawa eh. Angelology, Saan lang? magkadigit na yan. No? Dito. Pero yung Dito tayo sa yung systematic theology. theology, di ba? Ito ko lang kami siya. Ito siya. Hindi naman tayo sa systematic. So, Systematic pag-aaralan naman theology. natin ito. Naman tayo sa systematic. Kaya itong karagdagan sa kasi alam natin 10 lang eh. May karagdagan pa pala ng 4. Kagaya ng historical, theology, dogmatic, contemporary. Ito, additional na to. Kasi yung namimit natin yung iba nagtuturo, malalaman na agad natin kung anong klaseng Theology ang ginagamit niya. ginagamit niya. Kasi napag-aralan na natin itong historical. Di ba? Ibig sabihin, historical, pag-aaral doktrina na kung paano pinauunlad ang kasaysayan ng Iglesia. Yung dogmatic naman, teorya naman na pag-aaralan ng doktrina ng ilang grupo ng pananampalataya na may sariling sistema ng paniniwala. Gaya ng halimbawa ng teorya ni John Calvin, gawa ng tao, di ba? At ang teorya tungkol sa mga kaganapan sa mga huling araw. Yan ha. End time na yan. Kasi alam na natin ay dogmatic to. Parang asong tumatalon to. Pero ibang mga walang alam kasi, alam natin turo lang. Pero sa ating nag-aaral, nalalaman natin anong klase ang turo ng isang nangangaral. Yan. Ang dogmatic, makikita mo yan. Ang kalintulay dyan ng dating daan. Dogmatic yan. Iglesia ni Cristo, dogmatic yan. Catholic, dogmatic yan. Ibig sabihin, yung kanilang pananampalataya, ang kanilang paniniwala, gawa ng tao. Ibig sabihin, kung ano yung pinagkaisa nilang batas sa church, yun ang sinusunod nila. Na, kung baga sa
may isa lang silang sinusunod. Yan tawag dyan, dogmatic theology. Contemporary po. So, contemporary naman na pag-aaral ng doktrina, binibigyan din ang kaugnayan nito sa makabagong panahon. Anumang paraan ng pag-aaral ng Biblia ay mahalaga ay makapag-aaralan ng Biblia. Ito, pag naman ito, contemporary. Makabagong panahon naman ito. Yung contemporary, iyan yung pag-aaral patungkol sa iba't ibang salin ng Biblia. Mapanibago, kung makabago. Ibig sabihin, pinag-aaralan nila kung ano yung pinakabuod ng Biblia. Kasi di ba, ang ibang Biblia minsan sumusobra, di ba? Sumusobra. Kaya yan, sa contemporary, pinag-aaralan nila kung ilan ba ang tamang Biblia o ano talaga ang kabuuan ng Biblia. So napagkaisahan sa kanilang kaya may canon yan, mapapag-aaralan natin yan. Yung canon, ito yung kung ito ba'y salita ng Diyos o hindi salita ng Diyos. Kaya ng mga aklat ng mga Muslim, ano nila diba? Yung kanilang libro na Quran. Yun, dogmatic yun. Yan, mga dogmatic yan. Walang tao yun. Kasi, dogmatic yan. Kagaya ng mga ni Jehovah Witness. Dogmatic na yun. Kasi, naniniwala pa rin sila. Witness sila yung Jehovah. Samantalang hindi naman sila. Ano maging witness? Ngayon ko lang sinila. Kasi ating witness, yung panahon na yun, nandoon ka. Ito ang witness. Diba? Malaking bagay talaga ito kasi yung matuturuan natin ito kasi may masisilik na talaga ang tamang pananalita kung anong subject ang meron sila. Ayan. Kaya yan, isa-isahin natin yan sa pag-aaral. Isa-isahin natin pag-aaral yan. Ibig sabihin, yung pag-aaralan natin sa Christology, summarize lang. Isa-summarize natin. Pero mahaba yan kung pag-aaralan talaga natin Christology, maraming pag-aaral yan. Pero dahil nga kailangan matapos muna natin ang contemporary theology. Ilan yan? 14, di ba? 14 na pag-ano. Ibig sabihin, pag natapos natin yan, malawak na ang kaalaman natin yan. No? Magiging malawak na yung ating kaalaman. Yan. So, ikaw, Ricky, ano bang, Carding, ano yung mga natutunan mo dyan sa napag-aaralan natin? Magandang pagkapatutunan ng salita ng Diyos. Kaya ang pag-aaralan dito. Oo, sa ngayon, hindi ko pa makita. So, kailangan bili ka ng may nabibili dyan sa Hindi pa nagagawa. Hindi pa nagagawa. Sadya ko eh. Talaga yung pang Malapit cyclops. dito, malapit. Yung pang cyclops. Malayo pa dun. Hindi pa lang ako sa bahay. Hindi ko yung papel. Ayun. Ikaw, Ricky, ano yung mo rin? Ricky, ano yung mga natutunan mo sa ating napag-aaralan? Bibigyan tayo ng... Dadala ako doon. Ibigay mo yung isang araw para sa kanya. Bibigyan tayo ng mahal. Dadala kami doon. Upang malaman natin kung ano yung katangian ng Diyos, pangalan niya, kung ano bang klase ng Diyos. So, dito sa ating pag-aaral, Kasi yung Diyos kung wala sila tayo, kailangan yung banal. Mabuti. Pero meron din sa katangian na siya'y bumubuksa. Mapatay. Hindi ganun siya mali. Dami yung pinuksa, yung panahon ng sa niya yung mga... Akala kasi ng tao, ang Diyos, mabuti lang. Hindi nila alam ang Diyos. Kaya nga meron justice, di ba? Hinahatong sa mga tao na masama. yan. Okay? So, yung patriology, mahaba yan. Kumbaga, sana hindi mo kaya tapusin sa ilang yan. Pero, sabi nga,
ang ating muna pinag-aaralan ngayon, yung tinatawag na summarize. No? Ibig sabihin, tingnan natin muna yung site muna ng pag-aaral patungkol sa Diyos Ama. Kasi kung pupukus tayo dyan, baka maubos yung oras natin, hindi natin mapag-aralan ang tinatawag na Christology. Hindi natin mapag-aralan ang Bibliology. Hindi natin mapag-aralan ang Pneumatology. Ibig sabihin, marami pa tayong pag-aaral na dapat natin aralin, no? Para matakil natin. So, sis, ikaw, sa iyong unang atin mo, sa iyong palagay, ano ang kaibahan ng ating pag-aaral kaysa mga, natin? Maganda talaga yung sinasaliksik talaga. Yung isip natin, malawak. Kung paano ang Diyos kumilos, at kung paano siya, kumbaga ang Diyos kasi makapangyarihan yan, diba? Kumbaga sa salita ng Diyos, salin-salin. Kaya tayo nag-aaral para malaman natin at hindi na tayo magkaroon ng parang haka-haka ba? Ayun ba kasi nagkakamahaka eh. Mas maganda talaga yung nag-aaral ng ganito para may tanim natin sa puso at sa isipan natin ganito pala siya. Bago tayo pumunta sa mga ganitong bagay, siyempre sabi niya kung sa pag-aaral, paano matutunan kung hindi ka nag-aaral? Yes, sama. Kaya nga pinag-aaralan para hindi tayo magmangmang sa sinasalita ng Diyos. At higit sa lahat, para maunawaan natin kung sino ba talaga siya at kung saan siya nanggaling at higit sa lahat, para din maunawaan natin yung sinasabi ng ating Panginoon at gusto niya at ayaw niya. Halimbawa, yung may nagagawa tayong mali, ayaw ng Panginoon. Mas maganda talaga yung pag-aaralan para sa ganun. Malaman natin na, ay, ganito pala natin Panginoon. Diba? Yeah. Mabuti pa siya. Magamat nagagalit din siya. Siyempre, ang Panginoon kasi ayaw niya ng masama eh. Diba? Ang taong, sabi nga, ang taong masama, hindi yan nagagalit sa isip Panginoon. Kaya nga niya pinupuksa parang kaaway ay mabawasan. Kaya mas maganda talaga yung pinag-aaralan. First time, sa totoo ng first time ko pumunta, parang gusto ko rin. Para masaliksik ko kung anong gusto niya sabihin, anong ibig niya sabihin para sa aking mananampalataya. At pag naging malawak ng ating isipan at matutunan tayo kung anong gusto niya, hindi na tayo mangangapa kung ano ang kanyang ipaano sa atin siya. Amen. Kaya po, Yan. So makikita natin, ibig sabihin, hindi tayo basta-basta maloko nino man. At alam natin kung ano yung itinuturo niya. At alam natin, ibig sabihin ng study of God, pateriology. No? Pateriology, yan po yung pag-aaral patungkol sa Diyos Ama. No? So sa sunod na linggo, ang ating pag-aaralan ay patungkol sa Christology, no? Christology, pag-aaral patungkol kay Kristo, no? So yan po ang ating pag-aaralan. So tuloy-tuloy po natin to, hindi man natin kagad na ituro ng minsanan to. Ibig sabihin, step by step tayo, no? At Alam namin pag-aaralan natin. ang pag-aaralan nyo ito, no, may exam tayo sa linggo. Ayan, yan. Yung ating pateriology. No? Kailangan pag-aaralan ko. Pag-aaralan nyo yan para may exam tayo sa linggo. No? Yung pateriology natin. No? Ano yung Adonai, El Olam. Ano? So, yan yung exam natin. So, kaya nga isinusulat nyo yan para masanay kayong magsulat. No? Doon sa blank na yan. No? Sa blank na yan para pag-exam natin, ibig sabihin, alam niyo na kung paano isulat yung ano natin. Yan yung ikakabisado niyo, aralin nyo sa ating pateriology. Ilang points yan? Bilangin ko ilang points? Ilang points siya? Sa pateriology? 15? 15 ba yan? Sa pateriology? Pateriology natin, yung blank. Yung blank. Ilan siya? 15. 15 points. Pateriology, Tama? 15 lang yata.
14 lang. 14. 1, 2, 14 lang. O, so yun lang yung kakabisaduhin nyo. Na 14 points po yan. Bago tayo mag-start sa Christology, magkakaroon tayo ng exam sa Patriology. No? So, perfect yung dalawa. Oh. Talagang matatalino nag-aaral. Ibig sabihin, no, ano sila. Hindi na kay Lord yung mga medal. Wala sa sakong bigas. Sa sakong bigas yan. Yan. So, perfect yung dalawa. Sa ngayon, sako lang muna. Ang absent, sino? Si Kuroy. Absent, Si no? meron tayo sit-in si brother Joshua. Sit-in. Si Joshua. Sit-in. Sit-in din yun. Si ano naman, si brother, siya to, Ramon, sabi niya, attend daw siya, wala rin. Si Toby, wala rin si Toby. Bahay ka na ba? Brother Ramon din na brother Ramon yun. Brother Hamon na yun. Yeah. Ano Na, ba yan, bata? si Toby, wala rin. Ayan mga basta. Na, kaya sabi ko nga, ako willing ako magturo. At paano ako makapagtuturo kung walang tuturuan? Diba? Pero hanggat mayroon tinuturuan, so willing ako. Enjoy lang, kumbaga sapagkat qualified din ako magturo sa inyo sa pag-graduate ako ng Bible School. So, 4 na taon kami nag-aral sa Bible School. Yung mga natutunan ko sa Bible School, ang siya ko rin naman itinuturo sa inyo. Siya ko naman tinuturo sa inyo. Pagkakpagkak man lang sa ngayon, sa bandang dulo, mapupuno rin. Yan, mapupuno rin yan. Kailangan step by step lang, hindi natin bibiglain. Hindi pwede na number 1. Hindi pag bigla-bigla. Kung Hindi magka-grade 1, unti-unti na unti-unti na natututo. So, 4 na taon kayo mag-aaral. No? 4 na taon. Ibig sabihin, sa 4 na taon na yan, doon kayo gagraduate. Malaking bagay ng pastor, 4 na taon. Oo. Kasi kung yung taon mo, yung taon na lang. Kung tinihintay mo, parating na Diyos eh. Oo, di ba? Kaya biglang dumating. Ibig sabihin, oo. Pagkat na 50, Nalilibang ko pa, di ba? At least, yung mga ibinigay ko sa yung mga syllables, yan ang katunayan na nag-aral kayo, hindi kayo absent, kumbaga sa perfect attendance kayo. Nung nag-aral ako, perfect attendance ako eh. Kasi bakit? Kasi yung mga syllable, yung mga ano na ibinibigay, hindi na ulitin yan. Hindi na ulitin yan. Kumbaga sa pag naituro na yan, hindi na pwedeng balik sa ituro. Mag-tuition fee ka pa. Oo. May tuition fee pa to. Kung nag-aaral ka na. Oo. Hindi na ituturo sa uli yan. Kasi nga, hinahabol yung subject. Ang pag-aaral patungkol sa Diyos, Espiritu Santo. Yan. No? So, yan o. So, meron ba tayo natutunan? Hindi. Meron ba? Meron. No? Numatology. Pag-aaral patungkol sa Biblia, bibliology. Dapat ngayon, iba yung ganyan eh. O sige, mag-aaral natin. Yung pag-aaral kasi yung exam Mag-aaral sa tungkol sa ano pa. linggo. Ganyan ka. Kailan ma-perfect natin so yan. Hanggang dito yan, babasahin ko dito. Ganun lang yan. Pag-aaral patungkol sa pananaw ng mga Kristiyano at mga demonyo. Ano yun? Kung makita ha. Demonology. Hindi ko naman sinamaya. Kaya nga, ito yan. Tingnan mo. Makita mo. Sabay mga basa sa studio. Yan. Yan, pag-aralan natin yan. May idea ka na. Ha? May idea na siya. Pagdating mo doon. Kasi yung dating ano po, kupihan mo yan. Hindi yung exam natin, baka iba yung, ang exam natin sa patriology. Hindi sa systematic theology, ha? Dito. Patriology. Binibigyan mo na siya ng ano. Delete kasi siya eh. Dito, i-review niyo muna ito. Oh, re-review niya. Kaya nga review natin to, ito. Oo. Basahin ko mga Basta yung binigay ko sa'yo, kupihan mo rin yun. Then, ano rin yun. pag-aaral lang ko talaga sa linggo. Ora din ko kayo. Ito lang, pwede ka na magtulog sa mga ano pa lang, mga... Yung mga bago. Bago lang. Oh, pwede mo na ituro yun. Step face na to. Yung Old Testament survey tsaka New Testament survey, pwede mo na ituro yun sa mga bagong pumapasok. O bago po kayo, o sige, kanaisal muna kayo magano, tuturo yung, yung, Basta niluluto yung sa linggo. ha? Niluluto yung sa linggo. Ano? Niluluto yun. Kayo magpapakain. O sige. No? Sa linggo, mayroong magpapakain. Ating ka naman pag linggo, bro. Ating ka naman sa linggo.
Di, doon sa church natin. Magpapakain siya sa church. Sa linggo, alas 10. No? Alas 10. Hindi nga kasi, nagagaling ako sa, ngayon, pagdating ko sa, yung inaano niya, hindi na ako umuwi ngayon. Minsan gulo-gulo. May alaga pa siyang tuka, 4. Eh pag hindi ko inano, siyempre kung bibisita, puro tayo, di ba? Kaya dati, kaya pa gininis, di ba? Kaya malinis siya, di ba? Malinis na. Dito sa... Oh, sa building 30 sila. Oh, yan yung caretaker natin doon. Siya doon? Oh, dalawa sila, si Eddie at saka si Atenizer. Dito naman sa building 8, si Kuroy at saka ito si Ricky. Ano talaga, linggo na ako natutulog ng para yung kinabukasan, nalilinis. Okay, mag-closing prayer muna tayo at magkape. No, may kape dito si Salamat sa mga natutunan natin. Okay? Ricky, ikaw mag-closing prayer sa panalangin natin. Sino closing ba? Ikaw na. Ama, maraming salamat po sa pinag-aralan mo yung araw ito. Marami kami natutunan sa iyo. Maraming salamat sa pinibigay na parang may matak sa amin yung isip ko ang pinag-aralan namin. Maraming salamat sa aming Panginoon. Din. So, yan. So, kape tayo. Tinapay. Ganyan ang eskwela natin, no? Yung banding lang, eskwela natin. Siya. Ting, ting.